Many young people came to the jail to visit me. They threw flowers and notes up to my window. They wanted me to know that they too believed in love. One of these young people was the daughter of the prison guard Astilios, and she was Julia. Julia was a pretty young girl with a quick mind. She had been blind since birth. Her father Astilios allowed her to visit me in the cell. Sometimes we would sit and talk for hours. She helped me to keep my spirits up. She agreed that I did the right thing by ignoring the emperor and going ahead with secret marriages. On the day I was to die, I left my friend Julia a little note thanking for her friendship and loyalty. I signed it, Love from your Valentine, Valentinos. Fascinated din ba kayo? O baka excited lamang? Sobrang excited at ika nga nila, kayo'y sabik na sabik lamang. Eto na't sasapit na ang makulay na pagdiriwang ng Saint Valentine's Day. Pero, alam niyo po, iba ang pakiramdam ko ngayon. I am so much fascinated than the idea of super excited. Ako, si Jose Neolino Boy Atsas, a.k.a. Higalang Jimmy. At ito po ang Santo Valentino's special feature. Yes, sobrang fascinated ako dahil nakaka-intriga at fascinating masyad ang ilang tala sa ating kasaysayan na may kaugnayan sa kwento ng buhay at kamatayan at pagiging martir ni Santo Valentino. May ilang versyon sa church history kung sino nga bang talaga siya ang nakilala nating si Saint Valentine. Since I am fascinated with this story, for my special picture about him for this Valentine holiday season, pahintulutan po ninyong ihahalaw ko ang aking presentasyon sa version ni Father Frank Ugara, ano'y parish priest sa Whiteprior Street Church sa Dublin, Ireland. Napakahabang panahon na ang nakalipas. And also to quote, the origin of this holiday for the expression of love really is not romantic at all. At least, not in the traditional sense. Valentine or Saint Valentine is the patron of love, young people, and happy marriages. He was a Roman priest at the time when there was an emperor called Claudius II who persecuted the church in the year 269 AD. Valentine was sentenced to death because of his stand for Christian marriage. Isang tanghaling tapat sa naturang siwa. Batid ng mga kabinataan na kung di sila sisipot sa malapad na bakuran ng palasyo ng emperador ay tiyak na parurusahan sila ng mga kawal Romano. Batay sa bagong kautusan at batas ni Emperador Claudius II, ipinararating sa kanila ng mensahero ng palasyo na ang lahat ng kalalakihan sa imperyo ay pinagbabawalan ng magpakasal. Sa madaling sabi, ahasang ipinauunawa na hindi na sila maaring makapag-asawa. Mahigpit ang kautusan na ang mga kalalakihan ay hindi na maaring bumuo ng pamilya. Ang sinasabi, kayong mga lalaki, sa oras na nakapagtatag kayo ng sari-sariling inyong mga pamilya, ay lalong walang ni isa sa inyo ang magka-interes na sumanib sa hukbo ng kasundaluhan o mga kawal. Dahil malinaw, kaparis ng karaniwang katuwiran na ang lalaking pamilyado ay takot humiwalay o lumayo sa kanyang asawa at mga anak na sa halip ay dapat lumusob sa madugong digmaan. Mahigpit ang kautusan ng Emperador Claudius II na kayong kalalakihan ay magiging kaanib na ng kanyang kasundaluhan. Mananatili kayong hindi kasal at di makakabuo ng pamilya sapagkat kayong lahat simula ngayon ay nakatakda ng isasalang sa giyera. Batid yun ni Padre Valentinos, isang kilalang pari sa Roma ng kapanahon ng iyon na paboritong lapitan ng mga kabataan at paboritong hinga ng payo ng mga nagnanais magpakasal. Dahil dito'y pinagbantaan siya ng mga kawal ng emperador. Hindi ka na maaari pang makapagsagawa ng anumang ritual ng kasal. Padre Valentinos, mahigpit ang utos ng mga kawal Romano, palihiman o lantaran na kapag sinuway niya ang kautusan, babalikan siya ng mga sundalo takalad ka rin at ibibilang sa basement ng mga leon. Ngunit, iginigiit pa rin ni Padre Valentinos bilang isang pari o alagad ng simbahan, pinapanigan niya na ang taimtim na paniniwala at pananampalataya sa Kristyanismo ang nakakainganyo sa mga kabataan. Kung mahigpit ninyong ipinagbabawal ang magpakasal at bumuo ng pamilya, at sa panig ko ay makapagpagawa ng ritual ng kasal, alalaong bagay inyo namang pinahintulutan ang yumakap sa poligamiya na niyakap ninyo at pinaggawa bilang tama at inyong ipinipilit na hindi kasalanan.
Ngunit iginigiit pa rin ni Padre Valentinos bilang isang pari o alagad ng simbahan. Pinapanigan niya na ang taimtim na paniniwala at pananampalataya sa Kristyanismo ang mas nakakaengganyo sa mga kabataan. Kung mahigpit ninyong ipinagbabawal ang magpakasal at bumuo ng pamilya at sa panig ko ay ang makapagpagawa ng ritual ng kasal, alalaong bagay inyo namang pinahintulutan ang yumakap sa poligamiya na niyakap ninyo at pinaggawa bilang tama at inyong ipinipilit na hindi kasalanan. At iginiit din ni Padre Valentinos na sa halip na maligaw ang mga kabataan sa pagkilala at yumakap sa poligamiya ay tanging ang ritual lamang ng kasal ang sagradong bagay na magbabasbas sa pagitan ng lalaki at babae. At ito ang tama. Ito ang nararapat. Hindi ang poligamiya na kung sino-sino lamang maaaring makikisamahan ng lalaki at ng babae nang walang basbas ng kasal. Kung bingi sa anumang katuwiran at paliwanag ang Emperador Claudio II, gayon din ang mga kawal Romanong ito. Ngunit sa ano't anuman, hindi pa rin natitinag ang damdamin ni Padre Valentinos. Buo ang loob, matatag, maprinsipyo, bunsod ng taimtim niyang pananampalataya. At bilang isang pari na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mga kabataan, kahit nabatid niyang pader na mahirap banggain ng isang Emperador Claudius II, ni bahagyang takot at pangamba ay hindi niya kinadamahan kailanman. Inspirasyon niya ang mga kabataan, ang mga magkasintahan. Ang mga ito ang nagsilbing lakas na higit pang nagtutumibay na pananalig ni Padre Valentinos sa Kristyanismo. Kayo, naiisip niyo rin ba at naiisip ko? Siguro na may batid na ninyo ang mangyayari. Isang gabi noon, sa kanyang kumbento ay 3 pares sa magkasintahan ang palihim na nagpakasal kay Padre Valentinos. Bawat isa'y nananabik kasama ang kanilang mga magulang at mga ninong at ninang. Ang sumpahan sa ritual ng kasalan ay sagrado. Tahimik ang nangakatulos at nangakasinding mga kandila. Man din ay nakisalo sa kabanalan ng taimtim na pananampalataya. Ngunit hindi nakaparis ng dati o ng nakagawian. Kinakailangan ng hinaan nila ang mga boses. Dapat na pabulong na lamang ang bawat salita sa ritual ng sumpaan, ng pangako at ng kabuuan ng seremonya. Sa pag-uofisik niya ng palihim na seremonya ng kasalan, tumitigit paminsan-minsan si Padre Valentinos. Nakikiramdam siya tuwing nakakarinig sila ng mga hakbang na mapapalapit at nagmamatyag ng mga kawal Romano. Malaking pangamba sa panig ng mga kinakasal. Subalit, alin nga ba sa dalawa? Ang isakripisyo ang pag-iibigan o ang magsundalo na labag naman sa kanilang kalooban? Hindi makatuwiran ng batas na pinaiiral ni Emperador Claudius II. At isang gabi pa ulit, habang palihim na ikinakasal ni Padre Valentinos ang isang pares na magkasintahan, biglang bumalandra ang pinto ng kumbento. Ginulantang ang gabi. Natunto ng mga kawal ng emperador kung saan bahagi ng kumbento nagaganap at ginaganap ang mga palihim na seremonya ng pagkakasal. Mabuti na lamang at mabilis na nakatakas ang dalawang ikinakasal. Dumaan sa isang lihim na lagusan, subalit si Padre Valentinos ay hindi pinalad. Si Padre Valentinos ay kaagad na kinalagkad ng mga kawal ng emperador. Marami ang nakasaksi. Lahat ay takot. Lahat ay nakaramdam ng haba. At sa maalikabok na lupa, habang si Padre Valentinos ay halos nabubuwa, nahahapot, pinagpapawisan, itinutulak at hinihila at sinisipa ng mga kawal Romano. May isang dalagitang kasama sa mga gustong sumaksi. Kung sana ay makakakita ang nasabing dalagita. Siya ang bulag na si Julia. Sa selda ng bilangguang pinagdadalhan kay Padre Valentinos, ay malimit niyang napapansin sa kanyang pagising ang mga bulaklak at mga tarhetang nagsisipagdaan sa lagusan at awang na mga riyas na bata ng bintana. Ang mga iyon ay titilapon sa kanyang paanan. Karamihan ay galing ang mga iyon sa mga kabataang nagpapahalaga sa kanya. At ang pinakahuli, ang mga bulaklak at tarheta ay nagmula kay Julia. Si Julia ang bulag na anak ng jail warden na si Asterius. Hindi man siya nakikita ni Julia, ay may malalim na kahulugan ang sinasabi nito sa kanya. Bulag man ako'y nararamdaman ko ang iyong kabutihan, Padre. At para ko na rin nakikita ang iyong kabanalan. Maraming sinabi sa akin ng aking ama, si Asterius, at kapares ng mga nakikita nila, katulad ng mga nadaraman nilang pagpapahalaga. Sigit pa roon ang magmumula sa akin. Noong huling gabi niya sa bilangguan, pagkaraan siya'y iniharap sa prefect ng Roma, ang naghatid sa kanya pabalik ng selda ay ang jail warden na si Asterius. Hindi kapares ng ibang kawan opisyal sa imperyo ng Roma. Si Asterius ay magalang, mapagkumbaba, hindi mabalasik, may pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng isang tao, lalo na sa mga katulad ni Padre Valentinos na isang alagad ng simbahan. Nung minsang pinanahasan ni Padre Valentinos na hingin ang panintulot ni Asterius, kung maaari ba siyang palihim na makipag-officiate ng ritual ng kasal, hindi ito napatubili at di nagdalawang isip pa. Pinayagan si Padre Valentinos
Ang sabi ni Asterios, yan ay kahilingan din ng anak ko si Julia. Kung pinayagan ko ang mga kabataan na makapag-abot sa iyo ng mga bulaklak at mga tarjeta dito sa bintana ng iyong selda, ang kahilingan ni Julia ay makapagpatuloy ka dito upang palihim na pagsasagawa ng ritual sa kasal. At puno ng determinasyong tinapos ni Asterios ang madamdaming pangungusap. Binyagan mo ako upang ako'y magiging isang Kristiyano pa. Binyagan mo ako sa ngalan ng iyong doklina. Naganap ang mga dapat maganap. Nang makarating yon sa kaalaman ng mapalasik na Emperador Claudius II, puot na puot ito. Nagsisiklab ang mga mata. Utos nito sa mga kawal Romano na kalad ka rin patungo sa basement ng palasyo si Padre Valentinos. Tinorture at nakatiwarik ang katawang patuloy nilang nilalatigo si Padre Valentinos. Pagkatapos, habang tirik na tirik ang araw, kinabukas ay kinaladkad uli siya patungong bakuran ng palasyo. Doon ay halinghinan siyang pinagbabato. Bilang kabahagi ng parusa, ang mas masaklap ng halos ng tanggulay siyang ibinalik sa kanyang selda. Isang pagkakamali na magiging mabalasik na Emperador Claudius II ay pinanahas ng niyang himukin upang maging isa itong Kristiyano, bagay na lalong ikinagalit ng Emperador. Sino ka upang himukin akong gumapo sa sinasabi ng doktrina? Pakasik na sinabi, kaagad na nag-utos sa kanyang mga kawan, hatulan ng kamatayan na bihan nito, itakda ang pagpugot sa kanyang ulo. Sa imperyo kasi ng Roma ng mga panahong iyon, ang tanging hangad ni Emperador Claudius II ay ang sambahin lamang ang 12 Diyos-Diyosa o deities at wala ng iba pa. Kaya itinuturing nila na isang napakalaking krimen at nararapat lamang hatulan ng kamatayan ang sinumang paganong Romano na yayapos sa Kristyanismo.